Hello, hello Aquarius Collective, Sun, Moon and Rising. Ako po si James. Kumusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong comprehensive, detalyado at hindi bitin na August bonus reading para sa inyong pera and career. Sa pag-usapan natin kung ano lamanin ng inyong kapalaran para sa petsa na yan, para sa buwan na ito, pagdating sa aspeto ninyong kapirahan at inyong career choice or inyong endeavor when it comes to your negosyo din or career path. Okay? So, Aquarius, kung naman makaresonate ka ha and leave the rest. Yung ibang bagay para po sa ibang Aquarius yon. So, use your intuition para malaman mo talaga yung para sa'yo. Okay? So, Aquarius, meron pa tayong isang tanong, isang sagot portion later. So, kung meron kang pang malakas ng isang tanong, you can ask that at the end of our reading. Sa isip lang ha. Huwag mong isusulat sa baba kasi sekreto lang natin yung question mo. And sa isip lang, we will answer that. So, stay tuned for that. Okay? So Aquarius, thank you again for all of your donations po ha, saka po sa mga hindi nag-skip ng ads. Thank you again for your generosity and kindness. Yan lang po yung tanging paraan para po supportahan po tayo every time na meron po tayong free reading for Aquarius sa channel po natin. So thank you again for your support and love. From the bottom of my heart, thank you po sa hindi pag-skip ng ads. Okay po? So Aquarius, so naghihintay sa inyo sa buong Agosto pagdating sa inyong pera and career. Inhale. And exhale. At the center of your reading, you have the Ace of Wands. Beautiful. In the area of what you want, you have the Nine of Wands. Lovely, lovely. In the area of what you need, you have the Five of Swords. In the area of what's affecting your current energy, you have the Six of Pentacles. Beautiful. In the area of your near future, you have the Two of Wands. Lovely. In the area of your challenge for the month, you have the Ten of Swords. Yes, napakaganda. In the area of your fortune, you have the Page of Pentacles. Yes, new beginning. Ace of Wands and a Page of Pentacles, talagang sinasabi rito, meron sa inyo may bagong trabaho o bagong pagkakakitaan, talagang sigurado, something new is coming at talagang babago sa buhay mo to. You'll be very, very happy with this. Mamaya pag-usapan natin. In the area for divine messages, you have the Queen of Swords. Beautiful. At ang outcome mo for the month, bago tayo tumulay na September, ano kaya ito? Mamaya pag-usapan natin. This is your possible outcome, patulay ng Setyembre. So later, sabay-sabay natin siya titignan. So bago natin basahin in a very comprehensive way at talagang detalyado ang bawat aspeto ng buhay mo, alamin mo ating Aquarius kung anong lingering energy in your background. You have, wow, the Seven of Cups. This time around, sabi ng spirits mo, huwag ka nang malilito. Okay? Huwag ka nang malilito sa mga bagay-bagay. Have a very concrete decision kung ano daw ang gusto mong gawin ngayong buwan na ito. Gusto mo ba magtayo ng negosyo? Gusto mo ba magtayo ng ganyan? Alin sa mga yan, sa ang pwesto? Anong araw mo tatayo? Kailan mo na i-finalize mga ganyan? O kaya sa trabaho, balak mo na ba talagang lumipat? O mag-stay ka pa? O pupunta doon? O why not mag-ibang bansa? Mga ganyan. So, very, very confusing ka pa sa mga bagay na ginagawa mo this month. Okay? So ngayon, sabi ni spirits mo, kailangan mong kalamayan ng iyong emosyon. Baka medyo nag-worry ka na o medyo ina-anxiety ka na at nag-stress ka na. Kaya lalong nagugulo ang isip mo. Kaya lalong clouded ang iyong mind on what's the best thing to do forward sa buhay mo pagdating sa iyong pera and career. Meron sa inyo may tinutumbok na mga pangarap, pero dahil nga hindi mo maintindihan kung ano dapat unahin, ano ba yung possible na pwede kong gawin, medyo lalong naantala o lalong na-delay. Kaya sabi ng spirits mo, ngayon isipin mo mabuti kung ano ba yung pwede mong gawin dyan na doable at this moment. Aquarius, ano yung kaya mong gawin ng mabilisan, yung talagang meron kang resources this time to back it up para meron kang pang-suporta doon sa mga gawin mo para may andar na, meron ng initial step. At alin dito yung mga bagay na gusto mo. Pag sinabi ko mga bagay na gusto mo, nandun ba yung passion mo? Nandun ba yung love mo? Nandun ba yung kagalingan mo? Yung mga bagay na kailangan mo i-cultivate. Gusto mo ba siya dahil magaling ka doon at mahusay ka doon? Yun muna unahin mo. Kasi with passion and with love, dadalhin ka niyan for so long at milya-milyang maabot mo kapag nandun yung love and passion mo. Kaya dito isipin mo muna, alin ba dyan yung mahalaga sa akin? I-prioritize mo this time. Okay, Aquarius, pwede yung magkaroon ka ng checklist o kaya magkaroon ka ng journal mo, magsulat-sulat ka, alamin mo para yung puso mo merong nilalaanan, para lumalabas sa puso mo kung ano yung mga bagay na gusto mo at doon lilinaw kung ano yung mga bagay na dapat mong unahin. Or ask other people. Probably your best friend, your parents, your siblings, or yung mga anak mo. Pwede mong tanongin, huy, ganito kasi yung mga bala ko. Ano kaya ang una natin gawin? Baka sabihin ni anak, uy ma, baka dapat ganito muna kasi ito lang naman pera natin, ito lang naman ang posisyon natin, baka ito muna unahin mo para mas madali mo makuha. Ganyan-ganyan. So, pag daw kinausap mo sa ibang tao o nag-journaling ka, mas lilinaw sa iyo kung ano yung mga bagay na una mo dapat gawin sa mga pangarap mo na ito. Kasi for sure nakita ko sa inyo, marami kang gustong gawin, marami kang gustong simulan kasi gusto mo magbago ng buhay eh.
Gusto mo na ng talagang change lives. And somehow, nakita ko with the confusion, sobrang lito-lito ka na. Nai-stress ka na. Meron sa iyo, di na makatulog, di na din makakain, o kaya pag nanonood ng TV o ng cellphone, lumilipad na yung isip, kakaisip sa kung ano bang dapat gawin. So, naapektuhan na yung day-to-day life mo dahil sa mga bagay na kailangan mo asikasuhin. Ano? Sabi ng spirits mo, just relax, upuan mo to, huwag ka magmamadali, okay, huwag ka magmamadali. At isipin mo munang mabuti, what is the next big thing based sa nilalaman ng puso ko, sa intuition ko, sa kung saan ba yung puso ko, ano ba yung mahal ko, sa yung passion ko. I need to follow my heart. Okay? And yung pangalawang factor, praktikalidad. Alin ba dito yung kaya kong gawin ngayon? Yung kaya ng abutin ng pera ko ngayon? Kayang abutin ng knowledge ko ngayon? Ng katawang lupa ko ngayon? Yung kayang-kaya ko siyang gawin, doable, attainable, reachable, and manageable. Doon ka muna ng dalawang bagay na yun ang isipin mo. Following your heart and ano yung praktikalidad na approach sa mga pipiliin mo dito. Yun muna ang unahin mo, okay? Para mag-zero down sa last two candidates, kumbaga, kung parang Miss Universe ito, last two candidates na lang pamimilian mo, parang ganon. So, you can evaluate this, pero huwag ka magmamadali. Okay? Huwag ka magmamadali. This is for the future, kaya importante na masinsinan at matiwasay at maayos yung pag-iisip mo. Okay? Meron din naman sa inyo, sa ibang Aquarius, nakita ko, doors are opening up. Marami ng options. Nakita ko yan. May mga options kang iniisip dito, doon, dyan, sa ibang bansa. Kahit saan, maraming options kang iniisip ngayon. And you're thinking, alin dyan ang best option? Alin dyan ang para sa akin? Alin dyan ang dapat kong pintong pasukin na magbibigay sa akin ng benefits at magandang resulta? So, these the things na kailangan mo isipin this time. Zeroing down sa pinaka best option sa buhay mo this time. Okay? So, basahin natin ang full spread para mas luminaw ito. At the center, you have the Ace of Wands. Yes, patungo ka na sa bagong simula ng buhay mo. New life, new beginning, new adventure, pwede rin bagong lugar, bagong bahay, anything new. Pag lumalabas si Ace of Wands, bago ito. Kaya sabi ko sa'yo, diba kanina sa opening natin, yes, nakita ko talaga may bagong trabaho o bagong pagkakaabalahan. Kasi nagsabay sila sa spread eh. Si Ace of Wands saka si Page of Pentacles. Meron kang inaasikaso na bago ngayon. Meron kang yayakapin na bagong bagay, bagong opportunity, bagong pagkakataon na totally new sa'yo to, pero kailangan mo aralin, kailangan mo busisiin to make sure na mapakinabangan mo siya for a long time. Yun ang garantiya. Talaga may pintong magbubukas na yayakapin mo at magabago sa buhay mo. Kaya lamang, Aquarius, sa panahon ngayon, nalilito ka pa. Nangangamba, may takot, may alinlangan, ano ba yung best option na kailangan ko yakapin na for me, magbibigay sa akin ng magandang dulot. Ano? Sabi ng spirits mo, be confident with your ideas, be confident with your plans. At mag-uugat yan sa intuition mo. Ano ba yung tawag ng damdamin mo na simulan? Okay? Take a concrete action para to mga pangarap na to, matake mo sa yung realidad at magawa mo siya. At magkaroon ka ng confidence doon. Pinili mo to eh. Pinanindigan mo eh. Ito yung inaksyonan mo na pangarap na gusto mong pasuking mundo, pasuking career, o paglabanin this time, ilalaanan mo siya ng iyong commitment. And that requires confidence in your part. Dapat maalab sa puso mo na ipaglaban ito, maalab sa puso mo na gawin siya. Kahit ano man sabihin ng ibang tao, kung naniniwala ka na ito yung dapat ko gawin this time, then push. Ito para siyang sulo. May apoy yan. Dapat may apoy yan eh. So, siya yung magbibigay sa'yo ng daan patungo sa tagumpay ng yung gagawin. Kaya ngayon, tapangan mo sarili mo, ilaban mo yan if this is really something that you want to create. Confidence is your key. Yung mga lumang paraan mo, hindi na siya uubra this time. Kasi ito, out with the old, in with the new. Kailangan bagong atake, bagong update, bagong sistema, bagong pamamaraan para sure ball ang tagumpay. Kaya yung mga dati, hindi na ubra yun. Panahon pa ni kopong-kopong yung mga strategy doon at saka yung mga atake mo doon. Halimbawa, nagbebenta ka ng kondo. Kung ano yung umuubra dati, hindi na umuubra ngayon kasi gets na ng mga kliyente na binibolo mo lang sila para mabentahan mo sila. So ngayon, find new strategy para mabentahan mo sila at makuha mo yung matamis nilang oo at bumili sila ng kondo para sa'yo. Ganun, parang ganun. Ganun yung mga example ko para sa'yo, Aquarius. No? Na yung bagong atake para makuha yung pangarap mo this time around para to make that in your reality, new strategy, new plan, new ways, and that will give you the new life. Okay? Kaya ngayon maging confident ka sa mga plano mong bago. Okay? The Ace of Wands being clarified by the Nine of Cups. Wow. Yes, alam mo na, Aquarius, ko lagi po kayo nanonood sa akin, kapag lumabas si Nine of Cups, this is a confirmation na kailangan mo na mag-wish. Close your eyes, meditate, i-wish mo na yung pinakagusto mong i-wish this month. Kung mahaba yan, okay lang. You can pause the video.
at balikan mo ako after you make that wish, because Nine of Cups is a wish fulfillment card. Kung ano man yung mga bagay na wini-wish mo, maririnig ka ngayon ng iyong spirit guides and angel guides, at paparating nila sa taas yan para mabilis matupad ang mga wish mo. So go push, i-wish mo na yan. With the Nine of Cups here, telling you yes, this will be your fulfillment. Ngayong buwan na ito, yung mga bagay na ikakasaya mo, yung mga bagay na magbibigay sa'yo ng fulfillment and satisfaction. Okay? Nakita ko na yung pipiliin mo landas at pipiliin mo sa mga confusing dreams mo, na mga balak mong gawin this month, makakapili ka dyan, at yun ang talagang ipaglalaban mo, fiery passion para ito pa rin yan. Yan ang magbibigay sa iyo ng fulfillment, kaligayahang umaapaw, pagtupad sa pangarap mo, wishes coming true. Ito yun, bagong buhay, matutupad na yung pangarap mo. Congratulations. Living a new life. Kung saan nandun lahat ng mga gusto mo, payapa, panatag, kontento ka. So congratulations sa iyo, Aquarius. This is really a beautiful time for you. Kaya naman, daanan mo muna to, ha. Mamili ka na at decide on what you want to make into your reality. Kailangan yung plano, sinasabuhay, ginagawa into your reality, in-actionan. Hindi pwedeng nanatili lang sa pangarap. Kasi tingnan mo, ang ganda na mangyari sa iyo. Wish fulfillment at bagong-bagong buhay. Kaya ilaban na yan. Tapangan mo ang sarili mo. Be confident in your plans. Okay? In the area of what you want, you have the Nine of Swords. Ngayon, gusto mong maalis yung mga duda, maalis yung mga fear, worry, and takot mo. Na, tama ba to? Alin ba dyan ang gagawin ko? Am I losing my mind? Nababaliw na ba ako? Baka ako lang may gusto nito? Baka mali pala tong choice ko? Nag-uugat kasi to sa duda mo sa sarili mo. Okay? Masyado kang takot magkamali. Masyado kang takot mag-try. You're afraid to step forward. You're afraid to take a risk. Kaya yung mga plano hindi natutupad. Lalo ka lang ngayon nag-overthink. Parang, uy, paano ba yun? Baka pag pinasok ko to, baka mag-fail ako. Ino ko, baka magkamali ako. Tama ba to? Teka, tanongin ko nga. So, nireplay mo sa isip mo. Ang lagi lumalabas puro nega. Kasi may duda ka. So ngayon sabi ng spirits mo, believe in yourself. Yan lang ang tanging paraan para mawala itong mga worry na to. Believe in yourself, believe in God. Okay? Pangalawa yun, believe in God. Well, dapat una pala yun. So mali sinabi ko. Una, believe in God bago believe in yourself. Kung may tiwala kay God, mawawala tong worry nito. Laging ganyan eh. Kung may tiwala ka sa Diyos, naku, panis yung mga worry mo, panis yung mga overthinking mo. Mabubura yung duda mo at takot mo sa hinaharap. Yung takot mo sa mangyayari, sa mga bagay na sisimulan mo. Take your action. Dalhin mo na sa realidad mo yung mga plano na yan. Execute, gawin mo, actionan mo. Tanggalin ang worry, tanggalin takot. Lagay mo sabihin sa sarili mo, I have God, so why worry? I have God, so why stress? So unti-unti mawawala yan, okay? Clarify natin. The Nine of Swords being clarified by you have, lumipad yun dito sa gitna. Bukas kasi yung fan ko dito kaya tumatalon yung mga cards. You have the Eight of Pentacles. Yes, imbis doon na mag-worry ka, mag-focus ka na lang sa skills mo. Mag-focus ka lang sa kakayanan mo at gawin mo siya everyday. Continue working hard for this. Kasi naman isipin mo yung mga nega, isipin mo yung mga, ay baka matalo, baka mag-fail, baka hindi matanggap, baka ma-reject, baka mauwi sa wala. Kasi yun ang isipin mo, ilaan mo na lang yung energy mo sa yung skills, sa yung pagod, sa yung paggagawa at paggugugol ng oras para matagumpay mo makuha to. Okay? Ngayon sabi ng spirits mo, dapat maging matalino ka sa kung saan mo nilalaan ang enerhiya mo. Dapat hindi sa nega, dapat sa paggawa, dapat sa pag-action. Okay? Okay? Sabi ng spirits mo, dapat maging mas busy ka ngayon para hindi mo maisip yung mga nega, no? Mas marami kang ginagawa, mas nagiging busy ang isip mo, mas nawawalan ka ng oras sa pag-iisip ng mga mali. Okay? Be busy this time. Okay? Be hardworking this time para mawalan to ng oras ka sa pag-iisip ng mga nega. Okay? In the area of what you need, you have the Five of Swords. Si Five of Swords, sabi niya, worth it ba lahat ng hirap ko sa isang bagay na hindi naman ako na-fulfill? Marami ng away, marami ng gulo, marami ng conflict, marami ng mga chismis here and there. Napapagod ka na sobra-sobra. Worth it ba yan? Kung hindi worth it, kailangan mo nang umiba. Kailangan mo nang mag-isip ng mga bagay na bago, especially here with the Ace of Wands. Kailangan na bagong strategy, o baka naman kailangan mo na lumipat ng lugar, o ng bansa, o ng trabaho, o ng industriya. Baka doon mag-succeed ka. Kasi ngayon nakikita ko rito parang sobrang bigat na, no? Sobrang hirap na. And you're thinking, worth it pa ba to? Tama pa bang pumunta ako dito araw-araw at maghihirap sa bagay na to na walang pinapatunguhan? Ngayon, you have to find a solution. Marami ka pa daw option, Aquarius. Marami ka pang pintuang pwedeng pasukin. At hindi na daw worthy itong bagay na to na kumakain na sa mental health mo, kumakain na sa yung physical health. Kaya you need to find new ways and solution. Work on it
find new job or find new endeavor na magpapabisi sa'yo away from this pain, away from this worrying and stress. Okay? Ngayon, sabi mo, worth it ba lahat ng yan? O kailangan ko na siyang bitawan at maghanap na ako ng ibang bagay na magpapaligaya sa akin. Ngayon, buwan na ito, sinasabi ko sa'yo, you're now looking for something new. New job, new way of living, new surroundings, new places na talaga magbibigay sa'yo ng satisfaction, pagmamahal, kaligayahan, contentment. At yun ang kailangan mo hanapin. Saan ka magiging swak, saan ka magiging maligaya, saan smooth sailing yung buhay, smooth sailing yung everyday work. Okay? The Five of Swords is being clarified by the Ace of Swords. Yes. Ngayon, kailangan talaga ng clarity ng mind mo. Okay? Napakagulo na, napaka-stressful na. Either napapaaway ka na o marami nang sinasabi against you. Nasabi mo, worth it pa ba to? Pagod na ako dito, parang wala naman ako nahihita. So ngayon, sabi, maging matalino ka. Maging wais ka. Have a clear mind. Okay? Magtanong-tanong ka siguro sa paligid mo, tama na bang umalis ako dito? Tama ko na bang iwanan to? Tama na bang katukin ko yung ibang pinto? Baka meron pa para sa akin. Ngayon, lilinaw na sa isip mo. At nakita ko rito na magkakaroon ka na ng concrete decision moving forward at haharapin mo na siya na parang sabi mo, okay, siguro nga time na for me to leave. Hindi na worth it. Kahit nananalo ka naman, kahit parang okay naman ang position mo doon, pero sobra-sobra na eh. Sobrang painful na. Parang may nakahawak sa leeg mo na parang you're not free eh. Hindi ka malaya doon eh. Very, very painful. Ngayon, you need to get out and find your solace somewhere else. Yeah? Maging matalino ka this time, maging malawak ang isip mo, and have a clear mind moving forward para makaisip ka ng tamang landas at tamang plano. Nakadalawang ace ka na dito. Yes, something new is coming. Ace of Swords and Ace of Wands, new beginning, new life, no? Habulin mo 'yon, mga bagong bagay sa buhay mo. Huwag ka magkasya sa mali, huwag ka magkasya sa kakarampot, at huwag ka magkasya kung toxic na at nahihirapan ka na, okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the Six of Pentacles here. Kaya balak ko na magsimula ng bago kasi sa dati hindi equal eh, hindi patas eh, very very unfair eh. Yung nilalaan mo na oras, atensyon, pagod, overtime, pagbalik sa'yo, ito lang, kakarampot lang, ito lang yung para sa akin. Parang unfair parang hindi patas. So, yun ang nag-ugat ko bakit balak mo na ngayon ng bagong buhay. Kung bakit naghahanap ka na ngayon ng satisfaction, ng contentment, ng happiness, ng fulfillment. Kasi hindi ka na masaya sa dati. Kaya ngayon parang unti-unti ka na nag-iisip, saan kaya ako pwede? Saan kaya pwede doon? Doon kaya, baka pwede ako doon. Baka naman okay ako dyan. Doon kaya, dito kaya. So, marami kang options to the point na nalilito ka na. So ngayon, kailangan mo daw kalamayin ng puso mo. Find what makes you happy. So doon ka daw mag-ugat. And also, saan ba ako pwede magiging masaya? Saan ba ako fulfilling? So ngayon mag-research ka. Doon siguro, okay ako dyan kasi yung hinahanap ko sa dati kong trabaho na hindi ko makuha, nandito. Okay, ay doon kaya, mas maganda dyan mas maganda doon. So ngayon, i-evaluate mo para malaman mo kung saan kaswak. Pero most definitely this month, talagang mayayakapin kang bagong trabaho, bagong negosyo o bagong endeavor kung saan ka magiging maligaya. At kung saan doon equal ang give and take. Kung ano yung nilabas mo, babalik. Kung ano yung in-invest mo, babalik. Kung ano yung pagmamahal na nilaan mo, atensyon, effort, nakukuha mo yung good result. At equal yun. Equal give and take. This is something that you want to create. Okay? Napakaganda. Six of Pentacles, clarify natin. Six of Pentacles being clarified by the Queen of Cups. Yes, follow your heart. Follow your heart where equal give and take is being given. Okay? Ngayon, nakikita ko talaga dito na once i-prioritize mo yung patas lang, yung pantay lang, hindi naman ako humihingi ng sobra, di ba? Hindi naman tayo humihingi ng labis-labis, hindi naman tayo gahaman. Ang gusto ko lang, patas. Kung ano yung binigay ko, nakukuha ko. Kasi yun ang tawag ng damdamin mo. That what makes you happy and fulfilled and contented. Yung patas lang. Time na to para ma-receive mo yun. Time na to para habulin mo yun at hanapin mo. Don't settle for less. Don't settle for kakarampot. Kunin mo yung para sa'yo para maging masaya ang puso mo. Okay? Pag masaya ang puso mo, kaya mo lahat. Kahit puyat ka, kahit pagod ka, kahit na wala kang tulog. Pero kung patas doon at nakukuha mo yung kaligayahan ng puso mo at satisfaction doon, magiging okay ka. Hindi ka mag-quit, hindi ka pipigil, hindi ka titigil at hindi ka maghihinto. Di ba? Yun lang naman ang gusto natin, di ba? Yun lang ang gusto mo eh. Yung patas lang at yun talagang kapaligaya sa'yo. Okay? In the area of your near future, you have the Two of Wands here. Yes, sa near future nakita kita, aalis ka. Meron ka pupuntahan na ibang lugar, whether going abroad or going somewhere else na talaga mag-elevate sa buhay mo. Kasi meron ka na ulit na ibang pangarap dito na gagawin mo na. Sa near future ito may napili ka ngayon, kaya ito yun, may bagong buhay ka na ngayon. Gagawin mo to, katuparan yan. Pero in the near future, meron ka ulit na bagong pangarap, bagong pintuan na papasukin, na bago, medyo nakakatakot, medyo nakakailang, pero sabi mo, gagawin ko to, kaya ko to, ma-achieve ko na to. Kasi napatunayan mo dito
sa mga dinaanan mo dito, napatunayan mo eh, kaya ko pala. Kaya pa rin ni Aquarius. May power pala ako. Meron pala akong skills para mapagtagumpayan yun. Eto ka. In the near future, meron ka ulit susubukan na bagong pangarap na itutuwid mo sa buhay mo, na gagawin mo sa iyong realidad. Kasi ready ka na to take risk, matapang ka na, malakas na loob mo, kasi napatunayan mo na dati na kaya mo eh. So ngayon, you're conquering a new life, a new way of living, pwedeng bakasyon somewhere else or totally going somewhere na bagong-bago sa iyo pero mag-aangat sa status ng kaperahan mo at career mo. Nakita kita na ready ka na to take the risk, ready ka na to fight more and to get more and to achieve more, no? Ang mahalaga lang talaga, Aquarius, dapat meron kang vision of the future, okay? Kung rin dapat gawin, dapat may target ka, may clear goal para hindi ka malihis, hindi ka maligaw, hindi ka mawala sa mga gusto mong gawin. Focus, and get out of the comfort zone. Parang time na talaga to explore more. Other areas, other places nakakaiba sa'yo, pero nandoon ang growth, okay? Ito ko yan for you. Two of Wands is being clarified by the Two of Wands. Wow, kinlarify niya sarili niya. 2-2 here, ibig sabihin na sa tamang direction ka daw. You're aligned with your higher self. Kung medyo may paggalaw, parang sabi mo, time na for me to live, time na for me to conquer new places. Parang doon ako pupunta sa bago, nakatakot man, hindi ko man kabisado doon, pero gusto ko doon eh. Doon ako tinatawag ang damdamin ko. Ibig sabihin, aligned ka talaga. Pinapagawa yan sa'yo ng higher self mo. Yan ang direction for you. Pero hindi pa ako satisfied. Ano ibig sabihin ng Two of Wands in the near future? You have the Queen of Pentacles. Yes. Yung pupuntahan mo doon in the near future, yung gagawin mo, yung susugalan mo ng isang bagay, ang dulot sa iyo niyan, kaperahan. Lumalagong kaperahan, lumalagong resources, at talagang na-expand na yung buhay mo, pataas ka na, you're leveling up. So, hindi ka matatakot sa pera, hindi ka na matatakot sa huhugot ng panggastos, may pang-ipon ka na, may panggastos ka na dahil sa move na ito. So, congratulations. Expansion in your money, lumalagong kaperahan dahil sa move na ito. So, congratulations para sa iyo. In the area of your challenges for the month, ito ang challenge, ito future to ha, ito sa buwan na ito ang challenge, 10 of Wands. Masyado na mabigat, Aquarius. Masyado na mabigat yung mga pasan-pasan mo. May mga responsibilidad ka na pwede mo na ipasa, pwede mo na ibigay, pwede mo iatang sa ibang tao na sinasarili mo lang. Kaya nahihirapan ka pumunta sa finish line, sa bahay na yan. Itong bahay na to, yan ay finish line. Yan ang simbolismo ng finish line. Kaya nahihirapan ka pumunta doon kasi marami ka pang bit. Whether problema ng ibang tao o responsibilidad na pwede mo naman ipasa sa iba, dala-dala mo pa rin. Kaya nahihirapan ka pumunta sa finish line. At medyo nalalabuan ka pa ngayon, no? Na lilito ka pa, nahatakot ka pa, hindi mo pa makita yung dulo ng iyong ginagawa kasi may daladalahin ka pa. Sabi ng spirits mo, kumausap ka ng mga taong pinagkakatiwalaan mo. Friends, family, magulang mo, or mga anak mo, or mga kapatid mo na paglalabasan mo ng sama ng loob para gumaan ang damdamin mo so that you can tread this road lightly. For some, nakita ko dito na bitawan na yan. Yung mga bagabagahin na hindi na para sa'yo, bitawan mo para mabigyan mo na ng atensyon yung mga bagay na gusto mong makamit sa buhay mo. Okay? Para makapag-focus ka na sa mga dapat pag-focusan, bitawan ang mga bagay na hindi na para sa'yo. Alam ko, alam mo yan. Halimbawa, meron ka mga bills na lahat ikaw sumasagot sa'yo mo. Pwede ba si kapatid na sumagot dyan kasi may trabaho naman na siya para malaanan mo na ng pera yung ibang bagay na gusto mong i-fulfill sa life mo. Okay? So, bitawan ang mga extra baggages. Ten of Swords rather is being clarified by the Six of Wands. Yes. Marami kang gustong abutin sa buhay mo. Marami kang goal na gusto maganap, gusto makuha, pero nahihirapan kang umabante dahil sa mga bigat. So, sinasabi ko sa iyo, para mag-succeed ka, para mag-victorious ka dito, ipasa mo na sa iba yung mga responsibilidad or duty, pwede sa trabaho o sa bahay, na hindi na para sa iyo. Okay? Kailangan mo na yung ipasa para magdire-diretso ka na at nakuha mo na yung tagumpay na gusto mo. Okay? Bigyan pa kita ng additional cards for your challenges para malinawan ka palalo, Aquarius. You have worry. Itapo mo talaga yung worry mo. Nalilito ka ngayon dahil sa sobrang overthinking and worry mo, especially here. So itapo niya sa bintana, huwag ka na mag-alala. If you have God, why worry? If you have God, why stress? Okay? Another message of discipline. Yes, magkaroon ka ngayon ng disiplina na itawid itong mga dapat mong gawin. Magkaroon ka ng mga right actions moving forward and magkaroon ka na talaga ng concrete plan. Makakatulong sa iyo ang disiplina. Another message of success. Yes, you're on the path of success kung magiging disiplinado ka at itatapon mo sa bintana ang worry mo. So ngayon, success is definitely yours. Kaya huwag nang mag-alinlangan, huwag nang magkaroon ng kaba, ilaban ang dapat ilaban, take that into your reality, new life, new beginning, hanapin mo ang kaligayahan mo doon. Okay?
In the area of your fortune, you have the Page of Pentacles. Si Page of Pentacles, sinasabi niya, yes, meron kang bagong yayakapin, meron kang may manifest na bagong job o bagong trabaho o negosyo, anything na bago na paglalaanan mo ng effort mo, time mo, ng pagmamahal mo, aaralin mo siya, bubusiin mo paano ko ba ito mapapalago, paano ko ba ito mapapalaki, paano ko ba make sure na hindi ako matatanggal sa trabahong to, mga ganyan. So ngayon, make this your top priority. Sa top list mo ng prioridad mo, ito dapat ang una. Para to make sure na magbunga siya at makuha mo yung mga doors opening up for you. Okay? Huwag mo sayangin ang pagkakataon, Aquarius. Okay? Do your best. Do your best. This will change your life. Nakita ko naman na mag-enjoy ka dyan. Nandiyan yung satisfaction mo eh. Ito na talaga yung bagong simula. Kaya go push. And continue mo yan. Okay? The Page of Pentacles being clarified by the Knight of Swords. Yes. Ngayon, sabi ng Spirit mo, sugod, laban. Kunin mo yan. Wag mo sayang ang pagkakataon. Pero, bawat desisyon dapat pinag-iisipan na ha. Hindi pwedeng sugod lang na sugod. Tulad din Knight of Swords. Sugod lang siya na sugod na hindi siya nag-iisip. Pero sabi ng Spirit mo, dapat laban ka pa rin. Diretso ka pa rin habang may balak ka ng mga knowledge, research, mga aralan mo, o kaya came from experiences. Okay? Kung kailangan mo magtanong ka to make sure na mapapakinabangan mo siya at magagawa mo yung task at assignment ng tama at tama yung decision mo at tama yung action mo. So good laban, dire-diretso. Don't take this for granted, pero wag ka magmamadali. Okay? Take your time and think first before you take an action. Okay? In the area of your divine messages, you have the Queen of Swords. Si Queen of Swords, sinasabi niya, be discerning. Be discerning. Dapat malinaw sa isip yung gagawin, ha? Hindi labo-labo, hindi confused, okay? Dapat ngayon bukas palad ka. Hindi pwedeng nakasara lang ang isip mo. Ito ang problema, ito ang action, itong solusyon. Doon lang. Paano kung hindi gumana? Dapat meron ka pa daw, bukas palad ka. Uy, tumilapon. Bukas palad ka sa iba pang options, sa iba pang ways, sa iba pang plano, okay? Hindi ka lang nakasara sa isang bagay. Okay, Aquarius, sabi rin dito, dapat magsalita ka. Say yes if you want, say no kung ayaw mo. Dapat hindi ka napipilitan. Itapon mo na yun sa past. Ngayon ang pagkakataon na kunin mo yung mga bagay na gusto mo at hindian mo yung mga bagay na ayaw mo. Be discerning. Okay? Dapat daw hindi ka tanggap lang ng tanggap. Dapat marunong ka humindi sa mga bagay na ayaw mo. Forget na rin daw the past. Forget the past. Move forward. Panghawakan mo yung katotohanan na meron ka sa buhay mo at doon ka magsimula. Okay? Everything here is new, kaya lumaban ka. Wala nang urong sulong. Kung may mga tao sa buhay mo na na-realize mo na nagkapabigat sa'yo, putulin mo na sila sa buhay mo and learn to move forward. Okay? The Queen of Swords being clarified by the Four of Wands. Yes. Ngayon, dapat daw ang isip mo at ang atensyon mo ay nakatutok lamang doon sa bagong yugto ng buhay mo. Makabili ng bahay, makabili ng kotse, mapatapos sa school si anak, si bunso, makabili ng ganito, ganyan. Meron kang tinutumbok na pangarap eh. Probably marriage o wedding or magbuntis o bumuo ng sarili mong pamilya. Marami kang gustong tumbukin na mga threshold o finish line na gusto mo maabot. Kaya kailangan nakafocus ka daw doon. Kalimutan na yun nangyari sa past, yung mga negatibo, yung mga pain, yung mga pagkakamali mo din. Past na yun, kalimutan mo na. Meron kang bagong dapat abutin na kayang-kaya mo namang kunin, kayang-kaya mo namang makamit sa buhay mo. Kaya kailangan discerning ka. Ayaw yung gusto-gusto. Dapat firm ka doon, okay? At dapat itapon na o bitawan na o putulin na ang cord sa mga taong nagpapahirap sa'yo para abutin to. Okay? Focus on the prize, eyes on the prize, and get through your dreams of your reality. Okay? Yung mga nagpapapigil sa'yo, bitawan mo yon. Yung mga self-limiting thoughts, yung mga mali mong iniisip tungkol sa sarili mo, bitawan mo yon. Okay? Be positive and enjoy your life. Be open to what's coming up for you. Okay? Ang outcome mo pag-usapan natin later. But first, bigyan mo na kita ng money cards para sa iyong kapirahan and career para sa buwan na ito. Una-una, you have perfect fit. Yes, finding the right path, the fit with the soul, the ideal job, you're meant to be here. Yes, ngayong buwan na to, mahanap mo na yung para talaga sa'yo. Sabi ko sa'yo, di ba, follow your heart, yung contentment mo, yung happiness mo, yung fulfillment mo, clear sa mind, at magkakaroon ka talaga ng bagay na yayakapin mo, full of love, full of happiness, talaga nakatutok ka doon, at talagang perfect fit. Swak na swak ka dyan. Parang ikaw yung piece of the puzzle na doon, swak na swak ka doon. Congratulations. Mahahanap mo talaga yung para sa'yo out of this confusion. Okay? Another message, you have wealth. Yes, you are moving towards real wealth and prosperity. Keep up the great work. Yes, keep up the great work. Huwag ka hihinto, huwag ka mapapagod. Go lang paglinang ng iyong kakayanan because garantisado ang
ang iyong wealth this time. Okay? Another message of resources, be grateful for what you have and save something for the future. Use wisely as needed. Ngayon, maging grateful ka daw sa perang meron ka, sa kayamanang meron ka, at matuto ka daw mag-ipon. Okay? Hindi pwedeng labas ng labas. Mag-ipon para sa future. Naging matalino ka daw sa iyong kaperahan. Another message, sweet success. It is not difficult to get everything that you want and enjoy it. Get what you want. Oh, habulin mo yung mga bagay na para sa'yo. It's now or never. Okay? It's now or never. Bitawan naman ng kapabigat. Okay? Para mahabol mo yung para sa'yo. Another message you have, social status, you will reach the heights of fame and society. Don't get arrogant. Oh, manatiling na sa nakatapak sa lupa ang paaha, wag mayabang, wag masyadong mataas ang lipad, dapat manatiling humble. Makukuha mo naman yung mga bagay na para sa iyo, kaya manatiling humble, be grateful, and always thank God for whatever you have. Okay? Bigyan muna kita ng fortune cards bago tatikurin yung outcome mo. Una-una, you have goldfish, increase in material wealth or spiritual growth. May paglago daw sa iyong kapirahan at sa iyong spiritual na kapangyarihan. Another message, you have boot, increase your efforts if you want to achieve your goals. Oh, increase daw yung effort mo para makuha mo daw this time yung mga gusto mo sa buhay. Another message, dark man, lalaki daw na moreno, kailangan mo daw siyang kausapin o meron daw concern sa kanya. Go for with that and kausapin mo na. Lalaking moreno. Another message, you have axe, forces working against you. Yes, may mga tao sa paligid na humaharang o magiging dahilan ng harang. Kailangan mo silang lagpasan, daanan, increase your effort para matibag mo sila at walang makapigil sa'yo. Okay? Walang confusion, bitawan ng mga nagkapabigat para makapag-focus ka sa gusto mo, laban sugod. Okay, Aquarius? Ang outcome mo for the month, for pera and career bago tayo lumusot ng September, ano kaya ito? But first, ihanda mo ng iyong isang tanong, Aquarius, okay? Ang outcome mo, possible outcome for your pera and career para sa buwan ng Agosto ay, wow, Justice card. Yes, babalik na yung balanse ng buhay mo. Kung ano yung mga bagay before na sobrang unfair, na parang sayo mo, unfair naman yun, dapat sa akin yan, bakit hindi patas, kaya umalis ka, kaya naghanap ka ng mga bagay na feeling mo mag-fulfill sa'yo, magbibigay sa'yo ng ultimate happiness. Yes, darating siya. Kung ano yung mga unfair, babalik ka sa yung hustisya. And makukuha mo na yung balance ng buhay mo. Hindi ka na ganun kahikahos, hindi ka na ganun kahirap, hindi ka na gumagapang, hindi ka na ganun ka stressful sa ginagawa mo. Smooth sailing na lahat. May time ka na for work, may time ka na for the family, may time ka na for yourself. Okay? Everything now is balanced. At nakita ko na yung pinakait sa'yo, hina-harvest mo na yung good karma this time. So ngayon, babalik na yung mga bagay na nilaan mo, you're receiving good things at sasaya ka na ulit. At mararanasan mo na ulit yung salitang, worth it lahat ng pinaghirapan ko. Worth it lahat ng dinanas ko doon kasi ito pala yung magandang buhay na pwede sa akin. For some, meron nakita ko dito na legal dispute about your kapirahan or about your property, magiging okay na yan, kakaroon na ng magandang resulta, wala lang confusion, kakaroon na ng peaceful resolution yan. Basta hawak mo yung katotohanan and you will go in life smoothly. Okay? Just go with the right thing. Gawin mo lang yung tamang paraan, tamang proseso, tamang hakbang. Everything will go smoothly para sa'yo. Okay? So, paalala sa Aquarius, isang hakbang, pag-isipan, at isipin mo lagi yung consequences. Dapat laging ganon. Step forward, ano yung consequences? Para pag iniisip mo yun lagi, magiging tama yung hakbang mo. Okay? The Justice card, pinagkait na mga hustisya ay darating na. So, makukuha mo na yung hustisya this time. It's being clarified by the Two of Pentacles. Yes, talagang balance. Two of Pentacles and Justice cards all about balance ng buhay. So, unti-unti na bumabalik yung balance ng buhay mo. Hindi ka na ganun kapagod. May time ka na for relax, para magbakasyon. May time ka na for work. Pero marami ka pang time for the family and for yourself. So, congratulations. Balance is restored this time. So, yan po ang inyong August pera and careers. Dumako na tayo sa inyong isang tanong, isang sagot. So, Aquarius, close your eyes and concentrate on that one question. Spirit guides, Holy Spirit, ibigay kay Aquarius ang sagot sa kanyang tanong this time. You have 1 and you have 2. Bigyan kita ng angel whisper guide because your angel ngayon ay nasa tabi mo ngayon. Binibigyan ka ng clarity sa question mo. You have 1 and you have 2. Okay, Aquarius, open your eyes. Inhale and exhale. Oh, tumalon. Wait. Dahil sa fan ko po yan. Inhale, exhale. This is the answer to your question. You have the King of Cups upright. You have the Seven of Cups upright. You have Yes card and you have Ask your angels. Okay, Aquarius, sabi ng angel mo, itanong mo daw sa angel mo yung mga angel guide signs. May kita mo yan ngayong buwan. Medyo meron kang vivid na dream na magbibigay sa'yo ng clarity with your questions. Makarinig ka ng mga songs, song lyrics, o kaya quotes somewhere or angel number na magbibigay sa'yo ng garantiya that that is what you need
answers from your angels. Kung may tanong ka, yes or no, yes ang sagot, makukuha mo yung question mo. Sabi naman ng spirit guides mo, King of Cups, hanapin mo yung kaligayahan mo sa isang bagay by using your logic. Okay? Isip ang pairalin mo, hindi ang puso. Okay? Kailangan yung emosyon mo hindi makahalo para makita mo yung right answer sa question mo. Okay? Parang use your mind. Utak ang pairalin mo, hindi emosyon, hindi damdamin para makuha mo yung magandang resulta sa question mo. Seven of Cups, marami daw pinto ang magbubukas sa'yo sa question mo na yan. Kaya parang narinig ko, don't settle for less. Okay? Marami pa naghihintay sa'yo. Pag-isipan mo daw munang mabuti bago ka magsabi ng yes o bago mo yakapin yung question mo o bago ka mag-commit. Find muna other options, other ways, other solutions before you give your answer or before you take action. Isip pang pairalin, marami pang pinto nagbubukas sa'yo, marami pang options before you say yes, okay? Pero ngayon sa iba sa inyo, sa question mo, yes ang sagot, congratulations, and ask your angels for guidance, for gabay, para luminaw ang isip mo, para malaman mo yung mga pintong papasukin at mga best option for you, and isip ang pairalin. Wag ka may inis, may hayamot, o wag mo hayaan na yung emosyon mo ay makahalo sa iyong decision making this time. Okay, Aquarius? Yan po ang sagot sa inyong tanong. Sa po kayo nakarelate, sa po kayo nakarelate. This also your August pera and career. Comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching hanggang dulo, Aquarius. I love you. This has been James for James Sarah PH. God bless everybody.